Good day, mom and classmates. Good day, everyone. I am Raisa, I tutor from BED2B, and I will be presenting about the topic about industrial arts. Before we start, let me ask you a question first. Have you ever wondered the things around us are made, especially in our classroom? Who fixed it? Who made the chairs we are sitting on? About the clothes we wear, the sleepers, and many more. All of these things did not just appear. They were made by people who learned different industrial skills. And because of these skilled people, we are now able to use these objects in our daily lives. This brings us to our topic for today. What is industrial arts? Industrial arts is a subject that teaches basic skills. Mga pasabot, ang industrial arts mo na subject ni Dia. Murag pareha sa atong ibang buhat ron na gipang tudluan ta sa subject para makahibaw ta ug sa mga basic skills bisan ng pagduktok, paggunting, pagkat og kahoy, mga basic ra na magamit nato sa pang-araw-araw natong kinabuhi. Pwede na to na mahimo og mga senseful na product gamit ang kahoy, ang puthaw, plastic ug ubang pa mga simple tools na magamit nato. Ang tanang tao na makahibaw ingani, mo na sila gitawag natong industrial arts. Mo na sila makahibaw og unsaon pagkat, pagdukdok, pag-adjust mga butang diha, mo na gitawag natong mga kaya mo gamit og mga barina diha, mga padagdag og panindot sa atong mga bay kanang mga building diha, mga cabinet diha, mo na ang industrial arts. The industrial arts mo na magpatabang sa mga estudyante para makasabot pod kung unsa ng mga butang diha na gihimo. Para alang ng lingkuranan kanang lamisa, mga sinina ug cabinets ug bisan mga ginagmay diha mga home repairs kay nimo na gihimo na sa mga skilled workers gamit ang proper techniques. By learning these subjects, students also gain the ability to apply these techniques themselves even in the most basic way. Siyempre, di ba, kung makahibaw jud ta sa subject, kaya murag the more you learn, kay murag ma-apply jud nato sa atong kagalingon. Sige, tagtan-aw nila, ingana day na makahibaw ta na murag visual learner, makasabot ta kung unsaon nato. Pareha namang sige tagkakita sa mga tao diha na murag ija din ng i-measure, ija sa nang ikat. Murag tungod sa atong pagka-visual learner, murag maka-adapt ta kung unsaon nato. Maka-learn ta as a student, maka-learn ta as independent. At di na to kailangan na mo bayad paglain at pwede pa ta maka-independent ug ato makahimo-himo tag atong kagalingon, makakatkat tag ato kagalingon, maka-repair ta sa atong mga gamit ato kagalingon. In that stage, we learn how to be independent. Because of learning that subjects, students gain the ability to apply these techniques themselves. Now that we understand what is industrial arts and how skills are used to create useful products, let us move on the industrial arts teaching strategies. These are methods used to teach, learn, and apply industrial skills effectively. That's why we will move on in teaching strategies. So, nanata sa first strategy, and demonstration method. From the word demonstration pa lamang, demo jud ng teacher, nasa atubangan ang teacher na mag-perform na siya or magpakita kung sa'y buhaton para makakatuon ng mga estudyante. Ang mga estudyante, muaksa na sila katong gingon ganihan na visual learner. Mag-visual learner sa na mga estudyante, maminaw sa sila, ilasang tanaawon ng teacher kung saon. For example, ang teacher kay nagdash jog hammer. Ijang i-demo kung saon paggamit sa hammer o kung saon niya pagdokdok sa nail sa atubangan para makatigo ang mga estudyante. Kanang
or or baka ha mo measure siya jag roller unsaon pag measure ang roller sa kahoy para ang kahoy ijang measure kung unsa ka tason. Mao na ang demonstration method. The second strategy is hands-on practice method. Diba, nahuman na ta sa demonstration method. Agto, mo-follow ang students hands-on practice. Kaya ang mga teacher kay nakahuman naman siya perform, nakakatuon naman ang mga students, diha mo practice na ang students sa ilang themselves. They are going to practice it themselves na. Students perform the task themselves after watching the demonstrations. Such as, kitong kapalas, gibuhat sa teacher ganiha, kaya nagamit man siya hammer ganiha, kung mo siya gitudlo sa teacher, mapoy buhaton sa students. Alangan ba na teacher kay magtudlo gamit ang gabas at agbuhaton pud sa estudyante kay maggamit og kanang ruler. Out of context na. Dapat, kung unsay gitudlo sa teacher, unsay na tumotoy makatunan sa students, mo na to i-perform sa mga students. Ang students, mo perform na sila sa task at ilang itry kung nakatigo na ba sila. That's the students' hand-on practice. Here is the third strategy. Ikatulo na strategy is project-based learning. From the word project pa lamang, maghimo dyan na ang mga estudyante o project. Students create a product from the start to finish. Moto, maghimo ang mga estudyante. For an example, mugamit sila mga recycle na product at maghimo-himo sila ila. For an example ha, kanang mga plastic na mga di na magamit, ilang pang gunting-guntingon. So, pareha sa among gibuhat nga itong elementary namo na ang mga nakahimo-himo mig-amo, among gigunting, so agkatong mga mapino-pino, gihimong motoy gihimong kanang murag humok-humok sa unlan para lami agkatugan. At for an example na pod, 1.5 sakok. Imbes na ilabog, ilang gi-recycle. I-recycle nila, so pwede nila guntingan diri, kanang ilang ikat diri ang tunga, so pwede kanang buslot-buslotan sa ubos para pwede nila tanuman. At ilang mang butang hag tubig para mo-grow ang ilang gitanom na mo agas na tubig, di ba? Sobra nila ka-innovative. Sunod kanang ilang gigamit, ilang gitanuman ug kanang onion baka kanang onion leaves, di ba? From the start to finish, nakahimo sila ilang kagalingang project. Naka-learn sila, nakahimo sila, they are being so happy with their own hard work. Ito sa ikaupat, the group collaborations. Ang group collaborations kay murag magkulab ang mga estudyante, mag-group work sila, maghimo sila project, maghimo sila kanang magtabang-tabangay sila, more on performance task manggod ni siya, di ba? Example, kanang naghimo sila kanang mini shelf, sila tanang paggrupo naghimo sila mini shelf or nagdesign sila picture frame gamit ang popsicle sticks. Di ba? Super innovative. Okay, sunod na strategy kay ang visual aids and safety instructions. Teachers also use visual aids such as pictures, diagrams, videos, and displays to explain tools and processes. Diba? Mura balik na po ta, murag sa alahi po tong demonstrations. Agad siya, pero pareha po siya kay ang teacher nasa tubangan, magtudlo siya. Pero agad tong demonstrations, actual nang nasa gamiton para ipakita, mo-perform siya, ipakita sa mga estudyante. Pero in this state, ang teacher, mogamit ra siya mga visual aids, kanang iyang ipakita sa teacher kung unsa na siya, kung unsa po nang gigamit na po siya diagrams, mogamit siya videos para mutan ang mga bata para di na lang siya wala buhaton ang teacher agaton na lang nasa videos ag mo demo sa mga estudyante og agi dyan na lang ang buhaton kay mo explain kung unsay naa based sa ejang visual aids. For an example, pakita siya mga pictures sa mga different types of
kanang lagari or so. Sunod mo pakita mo siya video kung naayaw sa ka dressmaker na nagtahi. Another strategy is safety instructions. Students are taught safety rules before starting any activity, such as wearing gloves, not pointing sharp tools, and others, and asking for help when it's necessary. Importante jud na siya kay siyempre, di ba, mugamit man jud tag mga performance task, kaya mugamit man jud tag mga tinuod na mga butang na mag-cut, magdukdok. Kailangan jud seminaron ang mga estudyante ug mga safety rules kay basin daay kanang wa sila na kuan madukdukan makuan na gidyang masamad na maaksidente kay di man jud malikayan na mga accidents, di ba? Kaya dapat aga ng mga tools dapat proper ra dili nang naiubasin upan diha kanang ag tools kay ijang i-point sa ijang classmate manay ma-accident, matusok og mata, di ba? Kaya importante yun ang safety instructions, safety rules. Okay, next. The next is guided practice and problem-solving approach. The guided practice, the teacher assists students step by step during the activity. For example, ang teacher nag-help siya sa kanang estudyante kung saan pag-hold sa kanang sa lagari habang nag-cut. Kay siyempre kailangan gapon og guide ang mga estudyante. Mao ang teacher to the rescue ang teacher. Ijang i-help pag ijang estudyante og unsaon pag proper. Mao kana with guided practice gapon na kay with the guide of the teachers will help the students how to proper do it. There is also a problem-solving approach where students find solutions related to tools and materials. Siyempre, di ba, kung may problema, na mo solbad. Mao ang mga estudyante, makahibaw na sila kung unsaon pag-solve sa problem. For example, kanang naa sila problema sa ilang butang at ang screw kung tahay kay luag. Unsay may buhaton nila? Siyempre, ilang effects. Kung tahay, napoy ka ng murag na sobraan ang kahoy. Unsa may buhaton nila? I-cut. Mao kana ang problem solving approach, mao na sila maka-find sila solutions related sa mga ilang gigamit na tools o materials. Okay? Another strategy for the second to the last strategy of the industrial arts. Mao ni ang using recycled materials which teaches creativity. Siyempre, dire nato ipagawa sa itong mga creativity as a student. Dire nato ipagawa sa itong creativity, for example, kanang maghimo kag kanang parehasang mag-isulti kaniha, magunting-gunting ka, himuon nimo kaysa imong sayang-sayang ang mga plastic, imong gunting-guntingon, himuong unlan. Or kundi, ibutang nimo sa injong kuan, ibutang ninyo sa kuan, himuong parol. Or kundi, diba, ang plastic bottles, ang 1.5, gamito na po nimo, gunting-guntingan, himuon nimo flower. Sa daghang pa mga examples na pwede nimo buhaton, diha nimo ipagawa sa imong creativity. Basta ang importante, ang strategy na din, kay ang recycled materials, kay imong paggamiton para makahimo og usa ka creative na artwork. Okay? Okay. Nata diri sa skill or drill repetition. From the word skill or drill repetitions, where students practice repeatedly to master a skill. Siyempre, para accurate jud ang pagbuhat sa bata or sa estudyante, kay ija yung balik-balikon. Balik-balikon niya hangtod ma-perfect. Kay na jud ay word na gingon na repeat it until you make it, di ba? For an example, ang bata kay ijang balik-balik og measure para ijang balik-balik og measure, balik-balik siyang measure, balik-balik siyang dukdok, balik-balik siyang cut, para hantod mo perfect na jud at we achieve the accuracy. And that is the skill or drill repetition. Assessment in industrial arts. Since industrial arts focuses on doing, students are assessed through performance. This means
Students are graded based on how well they perform actual skills such as measuring, cutting, sanding, and assembling. Now that we are done enumerating all strategies of industrial arts, let's move on to assessment and industrial arts. Since industrial arts focuses on doing, students are assessed through performance. This means students are graded based on how well they perform actual skills. Siyempre, ang mga estudyante nga na kay nag-base ang grado sa ilang performance, sa ilang pag-perform. Kung gayon sa nila pag-cut, sakto ba? Gayon sa nila pagdukdok, sakto ba? Kung sakto ba ilang pag-measure, di ba taas, di pa mubo, or di ba luag ang ilang pag-screw? Di mubo, o unsaong gitudluan na sila unsaong pagpakiskis, papahamis sa ilang mga tools. Like, atsa, or lang hammer. O giunsa nila pag-assemble. Kung sakto ba lang assemble, kung dili ba matagak or sobra ba ka concrete or di ba maguba, di dali disassemble. Kung usarang butang sa coin, tagak na. Diha mo base ang critic diha sa ilang pag-perform. Okay, to conclude, industrial arts help students develop practical skills, creativity, teamwork, and responsibility. So, manatog akong topic. Thank you for listening, ma'am and classmates. Thank you, everyone.